Hindi ito ang pagpapatuloy ng panaginip na laging naulit. Ito ang katotohanan. Ang bawat salita, bawat haplos, ay isang malinaw na ingay na tumatagos sa kaniyang isip. Naramdaman ni Aurora Ara Salcedo ang malambot na unan sa ilalim ng kaniyang ulo. Amoy sariwa ito at malinis, amoy ng ospital. Ang nakakabinging katahimikan ang nagpapatunay na nagisa na siya ngayon. Ang katahimikan na unti-unting pinupuno ng kaniyang sariling matakot. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumaksa ang pribadong eroplano ng Salcedo Group. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mawala ang liwanag ng kaniyang mundo. Oh, iyon ang akala nila. Ang totoo, buong-buo na ang kaniyang paningin. Ang naugat na naputol dahil sa lakas ang pagkabangga ay naayos na ang matagumpay na operasyon. Ngunit mas malinaw pa sa araw ang nakita niya noong una siyang nagising. Ang pagtataksil sa mga mata ng kaniyang asawa at matalik na kaibigan. Hindi siya handa para sa ganong uringan liwanag. Mas gugustuhin pa niyang manatiling bulak. Ngunit ang desisyon niya ay hindi niya binitiwan. Kunwari ay bulak pa rin siya, para hindi nila mapansin. Para hindi nila malaman na nakikita na niya ang totoo. At ngayong nasa loob na siya ng ospital, kailangan niyang lalong mag-ingat. Narinig niya ang dalawang boses na papalapit sa kaniyang silid. Isang pamilyar na boses ng lalaki, na laging napapagaan ng kaniyang pakiramdam. At isang boses ng babae, na tila kanta na laging nakpapangiti sa kaniyang labi. Ang maboses na ngayon ay tila lason na sumisira sa kaniyang puso. Hindi ko akalaing makakalabas pa siya. Jules, sabi ng boses ni Sofia. Sobrang lakas ng pagbagsak ng eroplano. Akin na ang lahat, Fia, malamig na sabi ni Julian. Ang boses niya na dating puno ng pagmamahal ay tila walang pakiramdam. Tayo na ang magiging pinakamayamang mag-asawa sa buong Pilipinas. Naramdaman ni Ara ang unti-unting paginit ng kaniyang mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kaniyang kamay. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit na dinaranas niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Julian at hinawakan ang kaniyang kamay. Mahal, ayos ka na ba? Sabi ni Julian, ang boses niya ay puno ng pakaalala na parang totoo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makita ka ulit. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kaniyang mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kaniyang kamay. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit na dinaranas niya. Pilit niyang pinigil ang paggiyak. Salamat, Jules. Mahina niyang sagot. Sinasabayan ang pagpapanggap niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Narinig ni Ara ang patihim ni Sofia. Naisa na lang siya ngayon. Ang dating masaya at puno ng pagmamahal na mundo ni Ara ay naging isang madilim at mapanganib na lugar. Ngunit hindi siya susuko. Lalaban siya. Para sa kaniyang sarili. Nga pala, mahal, sabi ni Julian, nahaya ako ang isang bodyguard para sa iyo. Kilala ko siya at mapagkakatiwalaan ko siya. Ngunit hindi mo kailangan gawin yon, Jules, mahina niyang sagot. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Kung ikaw ang kasama ko, sapat na. Ayokong mangyari ulit ang nangyari sa atin, sabi ni Julian. Kailangan mo ng proteksyon. Ito na ang huling beses na mangyayari ang ganito. Pinili ko siya dahil siya ang nagligtas sa iyo mula sa eroplano. Siya ang magbabantay sa iyo. Naramdaman ni Ara ang isang malakas na kamay na humawa sa kaniyang braso. Ito ay malakas ngunit malambing, puno ng pag-alaga. Ito ang unang beses na naramdaman ni Ara ang pag-aalaga na hindi niya naramdaman kay Julian. Magandang gabi, ma'am, sabi ng boses na puno ng pag-aalaga. Ako po si Dante Lucas, ang magiging tagapagbantay ninyo. Nandito ako para protektahan ka. Dante Lucas. Ang pangalan ay parang isang himala sa gitna ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, sa harap ng isang taong hindi niya makita, naramdaman ni Ara ang pag-asa. Nang makalabas si Ara sa ospital, ang mundo niya ay hindi na kagaya ng dati. Ang Hacienda Aurora, ang bahay na minahal niya, ay ngayon isang kulungan na puno ng ahas. Ngunit may isang tao na naroon para sa kanya,
na ang presensya ay tila isang tanglaw sa kadiliman si Dante Lucas. Ma'am, nasa hadin na po tayo, mahinang sabi ni Dante. Ang boses niya ay kalmado at may pag-aalaga, tulad ng pag-agos ng tubig sa ilog. Ang rosas ay nasa kanan ninyo, at ang daisy naman ay nasa kaliwa. Nang marinig ang kanyang boses, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Siya ang kanyang mata ngayon, at ang kanyang salita ay mas malinaw pa sa araw. Salamat, Dante, sabi ni Ara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tungkulin ko lang po, ma'am, sagot ni Dante. Ngunit sa kanyang mata, isang damdamin na mas malalim pa sa tungkulin ang makikita. Habang naglalakad sa hadin, naramdaman ni Ara ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang lungkot, na parang hindi niya na makikita ang ganda ng hadin na minahal niya. Ma'am, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Dante. Sasamahan ko po kayo. Salamat, Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makarating sila sa hadin, may nakita si Ara na isang maliit na bagay sa lupa. Ito ay isang bulaklak na may kulay rosas na talulot. Ito ay ang paboritong bulaklak ni Ara. Nang maramdaman niya ang init ng kanyang mata, isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Ma'am, ayos lang po kayo? Tanong ni Dante, hinawakan ang kanyang kamay. Ayos lang ako, sagot ni Ara, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang nararamdaman. Napagod lang siguro. Nang marinig ang kanyang masalita, naramdaman ni Dante ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-aalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Ma'am, nandito po ako para protektahan ka, sabi ni Dante. At para sabihin sa inyo na hindi kayo nag-isa. Salamat, Dante, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng paasa. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Ang hadin ay nagiging isang lugar ng payapaan para sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Ara na nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Ma'am, oras na po para umuwi, sabi ni Dante. Mahanda na po tayo para sa hapunan. Nang bumalik sila sa bahay, may nararamdaman si Ara na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam na pag-asa, na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Ma'am, may tawag po si Julian, sabi ni Dante. Gusto po niyang makipag-usap sa inyo. Nang marinig ang boses ni Julian, isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Ara. Ito ang unang pagkakataon na maririnig niya ang kanyang boses mula nang magsinungaling siya. Mahal, ayos lang ba kayo? Sabi ni Julian. Huwag kang maalala, gagawin ko ang lahat para makita ka ulit. Salamat, Jules. Sagot ni Ara, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang nararamdaman. Salamat sa paalala mo. Nang matapos ang tawa, may naramdaman si Ara na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng pag-asa na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Ma'am, huwag po kayong gumagalala, sabi ni Dante. Nandito lang po ako. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng paalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat, Dante, sabi ni Ara. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng paasa. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Sa mata ng iba, si Dante Lucas ay isang simpleng tauhan lang, isang bodyguard na gumaganap sa kanyang tungkulin. Ngunit sa likod ng tahimik niyang anyo at matatalim na tingin, mayroong isang kwentong nakabaon sa ilalim ng lupa. Isang kwentong puno ng utang na loob at isang pangakong hindi niya pwedeng sirain. Nagmamaneho siya pabalik sa Hacienda Aurora matapos ihatid si Ara sa isang medical check-up. Habang nasa kotse, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip tungkol kay Ara. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang paasa sa kanyang mata.
Lahat ng ito ay gumugulo sa kanyang isip. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo siyang naging mas malapit sa kanya. Mas lalo siyang nag-alala sa kanya. Nandito na po tayo, ma'am, sabi ni Dante. Salamat sa pagsama mo. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko, sagot ni Ara. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Dante na mas lalo siyang nahuhulog sa kanya. Nang pumasok si Ara sa bahay, naiwan si Dante sa labas. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na napapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan na hindi niya pwedeng kalimutan. Naalala niya ang araw na nagita sila ang ama ni Ara. Ang ama ni Ara, si Don Alejandro, ang nagbigay sa kanya ang pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang ama ni Ara ang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Ang nagbigay sa kanya ng edukasyon at trabaho. At ngayon, siya ang magbabayad sa utang na iyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa anak niya. Dante, anak, sabi ni Don Alejandro, makingat ka sa anak ko. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Huwag mo siyang hahayaan na masaktan. Pangako, Don Alejandro, sagot ni Dante. Proprotektahan ko si Ara. Dahil sa pangako na iyon, handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa ang kanyang puso ay nagbabanta na maging malapit sa kanya. Alam niya na hindi siya pwedeng maging malapit sa kanya. Alam niya na siya ay isang bodyguard lang. At siya ay isang prinsesa na kailangan niyang protektahan. Dante, sabi ni Julian, ang boses niya ay punong galit. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka ba dapat nasa loob? Nandito po ako, sir, sagot ni Dante. Magbabantay po ako sa labas. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabantay sa asawa ko, sabi ni Julian. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Sa mga salita niya, naramdaman ni Dante na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Alam niya na mayroong isang bagay na hindi niya alam tungkol sa kanya. Nang pumasok si Julian sa bahay, naiwan si Dante sa labas. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na napapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan na hindi niya pwedeng kalimutan. Pumasok si Dante sa opisina ni Julian. Alam niya na ito ay isang mapanganib na bagay na dapat niyang gawin, ngunit alam niya na kailangan niyang gawin ito. Nang makita niya ang papeles sa desk ni Julian, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi tama. Mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan. Nang matapos ang gabi, may nararamdaman si Dante na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng pag-asa, na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Dante, sabi ni Julian. Ang boses niya ay punong galit. Ano ang ginagawa mo dito? Nandito po ako, sir, sagot ni Dante. Naghahanap lang po ako ng papel na kailangan ko. Huwag kang maalala. Ako ang magbabantay sa asawa ko, sabi ni Julian. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng pag-alaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-alala. Isang damdaman na mas malakas pa sa pagmamahal, siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat, Dante, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pag-asa. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Isang linggo ang lumipas mula nang bumalik si Ara sa Hacienda Aurora. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naging mas malapit kay Dante. Mas lalo siyang nahuhulog sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat na ito, mayroong isang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Ang nakaraan. Isang araw, habang nasa opisina siya ng kanyang ama, naramdaman ni Ara na mayroong isang bagay na hindi tama. Mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan. Nang buksan niya ang isang luma at makapal na libro, mayroon siyang nakita na isang folder na may nakasulat na Corpus Family. Dante, sabi ni Ara. Pakiabot ang folder na ito. Nang makita ni Dante ang folder, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot, ngunit mayroon ding isang pakiramdam na paasa,
na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Ma'am, ano po ito? Tanong ni Dante. Hindi ko alam, sagot ni Ara. Buksan mo. Nang buksan ni Dante ang folder, mayroon siyang nakita na isang litrato ng ama ni Julian. Ang ama ni Julian ay nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ma'am? Ano po ito? Tanong ni Dante. Ang boses niya ay nanginginig. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, sagot ni Ara. Pero may narinig ako noon sa opisina na aking ama. Sabi nila, ang tatay ni Julian ay kaway ng Salcedo Group. Hindi ko alam kung bakit. Ma'am, huwag po kayong maalala, sabi ni Dante. Nandito po ako para protektahan ka. Nang makita ni Ara ang kanyang mamata, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-alala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat, Dante, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pag-asa. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makalabas si Ara sa opisina, may nararamdaman siyang isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng pag-asa. Na parang mayroon isang bagay na naghihintay sa kanya. Ara, sabi ni Sofia, ang boses niya ay punong galit. Mag-ingat ka. Bakit, Fia? Tanong ni Ara. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, sabi ni Sofia. Hindi kita sasaktan. Hayaan mo lang akong manatili dito. Sa mga salita ni Sofia, naramdaman ni Ara na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Nang pumasok si Julian sa bahay, naiwan si Ara sa labas. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan na hindi niya pwedeng kalimutan. Mahal, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Julian. Hindi ka ba dapat nasa loop? Nandito po ako, sir, sagot ni Ara. Nahahanap lang po ako ng papel na kailangan ko. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabantay sa asawa ko, sabi ni Julian. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng pagkaalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-alala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat, Dante, sabi ni Ara. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pag-asa. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Ang mundo ni Dante ay hindi na umikot sa pagprotekta lang. Umikot na ito sa paalala para kay Ara. Nang makita niya ang sasakyan ni Ara na nababanta na sumabo, naramdaman niya ang isang malamig na takot na tumatakbo sa kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi niya pwedeng hayaan na masaktan si Ara. Ara, lumayo ka, sigaw ni Dante. Pero huli na. Ang sasakyan ay malapit nang sumabo. Tumakbo si Dante patungo sa sasakyan. Hinawakan ang kamay ni Ara at hinilas siya palayo. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-alala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Ano yan, Dante? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig. Ano ang nangyayari? May bomba sa sasakyan, ma'am, sagot ni Dante. Kailangan nating lumayo. Nang marinig ang kanyang maksalita, naramdaman ni Ara na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Alam niya na mayroong isang bagay na hindi niya alam tungkol sa kanya. Dante, sabi ni Ara. Sino ang may gawa nito? Hindi ko alam, ma'am, sagot ni Dante. Pero mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang makalayo sila sa sasakyan, naramdaman ni Dante ang isang malakas na pagsabo. Ang mapira-pirasong bakal ay lumipat sa lahat ng direksyon, ngunit hindi nila nasaktan.
Salamat sa Panginoon, ligtas sila. Ayos ka lang ba, Ara? Tanong ni Dante, ang boses niya ay nanginginig. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, sagot ni Ara. Ang boses niya ay puno ng pag-asa. Salamat sa iyo, Dante. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Walang anuman, ma'am, sagot ni Dante. Tungkulin ko lang po. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na punong kealaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makarating sila sa bahay ni Dante, naramdaman ni Ara na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng paasa, na parang mayroon isang bagay na naghihintay sa kanya. Halika na, ma'am, sabi ni Dante. Pasok na po tayo. Nang makapasok sila sa bahay ni Dante, naramdaman ni Ara na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng pag-asa na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Dante, sabi ni Ara. Salamat sa lahat. Walang anuman, ma'am. Sagot ni Dante. Tungkulin ko lang po. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na punong paalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Ara, sabi ni Dante, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang alam ko lang, mahal kita. At gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Alam niya na mayroong isang bagay na hindi niya alam tungkol sa kanya. Mahal din kita, Dante, sagot ni Ara. Salamat sa iyo. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng paalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Pagkatapos nangyari sa sasakyan, hindi na mapakali si Ara. Nararamdaman niya na ang panlilinlang ni Julian at Sofia ay mas delikado na kaysa sa inaakala niya. Sa bawat gabi, naisip niya ang bawat segundo kung paano niya lalabanan ang makaway niya. Ngunit sa bawat gabi, mayroon siyang isang taong kasama niya. Ara, huwag kang matakot, sabi ni Dante. Nandito lang ako. Ang mga salita niya ay tila isang himala. Sa bawat segundo, naramdaman ni Ara na mas lalo siyang naging mas malapit sa kanya. Mas lalo siyang nahuhulo sa kanya. Salamat Dante. Sagot ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makalipas ang ilang araw, mayroong isang bagay na gumugulo sa isip ni Julian. Siya ay galit sa nangyari sa sasakyan. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mayroon siyang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na hindi niya may paliwanag. Sofia, kailangan nating maisip ng ibang paraan, sabi ni Julian. Hindi na tayo pwedeng mabigo. Huwag kang maalala, Jul. Sagot ni Sofia. Nandito lang ako. Tulungan natin ang isa't isa. Nang makalipas ang ilang minuto, mayroong isang bagay na nakita si Julian sa opisina ng amo ni Ara. Ito ay isang luma at makapal na folder na may nakasulat na huling habilin. Sofia, tingnan mo ito, sabi ni Julian, ang mata niya ay puno ng paasa. Ito ang magiging daan natin para makuha ang lahat. Nang buksan ni Sofia ang folder, mayroon siyang nakita na isang litrato ng ama ni Ara. Ang ama ni Ara ay nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag.
Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ara, kailangan nating may usap, sabi ni Julian. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Nang marinig ni Ara ang kanyang mga salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano yun, Jules? Tanong ni Ara. Mayroon akong nakita na isang di umano'y di napatunayang dipatay na testament ng iyong ama, sabi ni Julian. Ang sabi ngang isang abogado ko, ang sinumang makmanangalahat ng kayamanan ay dapat magpakasal sa isang taong pinakakatiwalaan niya. At ang taong iyon ay hindi ako. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero, bakit mo ako sinasabihan ng ganito, Jules? Tanong ni Ara. Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Ara, sagot ni Julian. Ngunit ang di umano'y di napatunayang dipatay na testament ay mas mahalaga kaysa sa ating pagmamahalan. Nang makita ni Ara ang kanyang mata, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Dante, tawag ni Ara. Sino ang nagpadala nito? Nang makita ni Dante ang sulat, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ma'am, hindi ko alam, sagot ni Dante. Pero mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang buksan ni Ara ang sulat, mayroon siyang nakita na isang litrato ng kanyang ama. Ang ama niya ay nakangiti, ngunit sa liko ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ara, anak, sabi ang ama niya, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka. Mahal na mahal kita. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong nag-alala sa iyo. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa bawat segundo na lumilipas, sabi ang ama niya, mas lalo akong nag-alala sa iyo. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong naisip na kailangan mong maging ligtas. Kaya, ang magiging asawa mo ay si Dante. Siya ang magiging tagapagbantay mo. Siya ang magiging tagapagligtas mo. Siya ang magiging asawa mo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalo sa buong Hacienda Aurora. Ang katahimikan na unti-unting pinupuno nga boses sa isip ni Dante. Ang bawat salita mula sa sulat ng ama ni Ara ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Isang pangako, isang utang na loob, at ngayon, isang utos na protektahan siya hanggang kamatayan. Ang lahat na ito ay ngayon ay nagiging isang malinaw na misyon. Dante, tawag ni Ara. Mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Nang marinig ni Dante ang kanyang salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano iyon, Ara? Tanong ni Dante, ang boses niya ay puno ng paasa. Mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang makalabas si Ara sa opisina, may nararamdaman si Dante na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam na pag-asa, na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Dante, sabi ni Ara. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ano iyon, Ara? Tanong ni Dante. Sinasabi ko sa iyo na ako ay narito para protektahan ka. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero, bakit mo ako sinasabihan ng ganito, Dante? Tanong ni Ara. Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Ara, sagot ni Dante. Ngunit ang di umano'y dinapatunayang dipatay na testament ay mas mahalaga kaysa sa ating pagmamahalan. Nang marinig ni Ara ang kanyang mga salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Dante, tawag ni Ara. Sino ang nagpadala nito? Nang makita ni Dante ang sulat,
naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ma'am, hindi ko alam, sagot ni Dante. Pero mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang buksan ni Ara ang sulat, mayroon siyang nakita na isang litrato ng kanyang ama. Ang ama niya ay nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ara, anak, sabi ng ama niya, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka. Mahal na mahal kita. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong ginag-alala sa iyo. Nang marinig ni Ara ang kanyang nga salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa bawat segundo na lumilipas, sabi na Gayama niya, mas lalo akong ginag-alala sa iyo. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong naisip na kailangan mong maging ligtas. Kaya, ang magiging asawa mo ay si Dante. Siya ang magiging tagapagbantay mo. Siya ang magiging tagapagligtas mo. Siya ang magiging asawa mo. Sa selda, natatanaw ni Dante ang mabituin na kumikinang sa madilim na kalangitan. Ang mabituin ay parang mamata na nakmamasi sa kanya, nakpapahiwati na mayroong isang bagay na hindi tama. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang lahat ng pagsisikap niya para protektahan si Ara, ang lahat ng pagmamahal niya, ay ngayon ay nagiging isang malinaw na kasinungalingan. Dante, sabing isang boses, hindi ako naniniwala sa iyo. Nang makita ni Dante si Ara, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ara, pakinggan mo ako, sabi ni Dante. Hindi ako ang gumawa nito. Si Julian at Sofia ang may gawa nito. Sila ang natatangka na patayin ka. Sino ang maniniwala sa iyo, Dante? Tanong ni Ara. Mayroong isang bagay na hindi mo may paliwanag. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman ni Dante na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ara, pakinggan mo ako, sabi ni Dante. Hindi ako ang gumawa nito. Nang makalabas si Ara sa selda, naiwan si Dante sa loob. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na nakpapaalala sa kanyang nakaraan. Ang nakaraan na hindi niya pwedeng kalimutan. Nang makabalik si Ara sa Hacienda Aurora, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng paasa, na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Ara, sabi ni Sofia. Ano ang nangyari sa iyo? Ayos lang ako, sagot ni Ara. Salamat sa pag-aalala mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabantay sa asawa ko. Sabi ni Julian. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng pag-aalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-alala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal. Siya ay naroon para sa kanya, at siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makalabas si Ara sa selda, naiwan si Dante sa loob. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na nakpapaalala sa kanyang nakaraan. Ang nakaraan na hindi niya pwedeng kalimutan. Ang araw na iyon ay hindi lang ordinaryong araw. Ito ang araw ng pagbabalik ni Ara. Nang dumating si Ara sa press conference, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin. Ang mamamahaya ay nag-usap-usap. Ang bawat isa sa kanila ay may isang tanong sa isip. Ano ang mangyayari sa Salcedo Group? Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Ara. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Ako si Aurora Ara Salcedo, ang CEO ng Salcedo Group. Nandito po ako para ipahaya ang isang bagay na napakahalaga.
Ma'am, may balita po kayo tungkol sa inyong asawa? Tanong isang mamamahaya. Ma'am, totoo po ba na kayo ay bulag? Tanongan isa pa. Nang marinig ni Ara ang kanilang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang totoo, hindi po ako bulag, sabi ni Ara. Nagpanggap lang po ako para malaman ang katotohanan. Nang marinig nga mamamahaya ang kanyang nga salita, naramdaman nila ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang makatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. At ang totoo rin, ang aking asawa, si Julian, ay hindi lang natatasil sa akin, sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig, siya ay natatangka na patayin ako. At ang aking matalik na kaibigan, si Sofia, ay kasama niya sa lahat ng ito. Nang marinig ng mamamahaya ang kanyang masalita, naramdaman nila ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang makatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. At ngayon, nandito po ako. Para sabihin sa inyo na ako ang magbabantay sa Salcedo Group, sabi ni Ara. Hindi ko hahayaan na ang lahat ng pinahirapan ng aking ama ay mawala. Nang matapos si Ara, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawa sa kanyang kamay. Ito ay si Dante. Ara, sabi ni Dante, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Salamat din sa iyo, Dante, sagot ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makalabas sila sa press conference, naramdaman nila ang isang malakas na simoy ng hangin. Ang nga mamamahaya ay nag-usap-usap. Ang bawat isa sa kanila ay may isang tanong sa isip. Ano ang mangyayari sa Salcedo Group? Nang makabalik sila sa Hacienda Aurora, naramdaman nila ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang mga katanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Julian, Sofia, sumama kayo sa akin, sabi ngang isang pulis. Kailangan nating mag-usap. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang mga katanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Hindi na kulungan ang Hacienda Aurora para kay Ara. Ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Ang pag-alis nina Julian at Sofia ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Ngunit may isang tao na naroon para sa kanya, na ang presensya ay tila isang tanglaw sa kadiliman, si Dante Lucas. Dante, tawa ni Ara. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Nang makita ni Dante si Ara, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano iyon, Ara? Tanong ni Dante, ang boses niya ay puno ng pag-asa. Mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang makalabas si Ara sa opisina, may nararamdaman si Dante na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng paasa, na parang mayroong isang bagay na naghihintay sa kanya. Dante, sabi ni Ara, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Ano iyon, Ara? Tanong ni Dante. Sinasabi ko sa iyo na ako ay narito para protektahan ka. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero, bakit mo ako sinasabihan ng ganito, Dante? Tanong ni Ara. Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Ara, sagot ni Dante. Ngunit ang di umano'y dinapatunayang di patay na testamen ay mas mahalaga kaysa sa ating pagmamahalan. Nang marinig ni Ara ang kanyang salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Dante, tawag ni Ara. Sino ang nagpadala nito? Nang makita ni Dante ang sulat, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ma'am, hindi ko alam, sagot ni Dante. Pero mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang buksan ni Ara ang sulat,
mayroon siyang nakita na isang litrato ng kanyang ama. Ang ama niya ay nakangiti. Ngunit sa liko ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang pakiramdam ng takot. Ara, anak, sabi ng ama niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka. Mahal na mahal kita. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong ginagalala sa iyo. Nang marinig ni Ara ang kanyang nga salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa bawat segundo na lumilipas, sabi ng ama niya, mas lalo akong nag-alala sa iyo. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong naisip na kailangan mong maging ligtas. Kaya, ang magiging asawa mo ay si Dante. Siya ang magiging tagapagbantay mo. Siya ang magiging tagapagligtas mo. Siya ang magiging asawa mo. Ang bawat sulok ng Hacienda Aurora ay puno ng liwanag. Hindi na ito ang lugar na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ito na ang lugar na puno ng pagmamahal at pag-asa. At sa gitna ng lahat na ito, may isang tao na naroon para kay Ara. Dante. Tawag ni Ara. Ang kanyang boses ay punong kaligayahan. Nang makita ni Dante si Ara, naramdaman niya ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanyang makatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Ara, sabi ni Dante. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka masaya? Dahil mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman, sagot ni Ara, ang boses niya ay nanginginig. Dahil ang lahat ng makatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Ano iyon, Ara? Tanong ni Dante. Sinasabi ko sa iyo na ako ay narito para protektahan ka. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Dante, sabi ni Ara. Magiging magulang na tayo. Nang marinig ni Dante ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano? Tanong ni Dante. Ang boses niya ay puno ng pag-asa. Totoo ba? Oo. Sagot ni Ara. Totoo. Magiging magulang na tayo. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong ginagalala sa iyo. Nang marinig ni Ara ang kanyang salita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ara, mahal na mahal kita, sabi ni Dante. Salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Salamat din sa iyo, Dante, sagot ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na punong paalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal, siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat, Dante. Sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglo sa kadiliman ko. Nang makalipas ang ilang buwan, mayroong isang bagay na gumugulo sa isip nina Julian at Sofia. Sila ay galit sa nangyari. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mayroon silang isang bagay na hindi nila maintindihan. Isang bagay na hindi nila may paliwanag. Julian, Sofia, sumama kayo sa akin, sabi ng isang pulis. Kailangan nating mag-usap. Nang marinig ni Ara ang kanyang salita, naramdaman niya ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang makatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Ang araw na iyon ay hindi lang ordinaryong araw. Ito ang araw na nagsisimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Ara at Dante. Sa loob ng simbahan, naramdaman ni Ara ang isang malamig na simoy ng hangin. Ang ngata ay nakatingin sa kanya, nausap-usap. Ngunit sa lahat na ito, may isang tao na naroon para sa kanya, na ang presensya ay tila isang tanglaw sa kadiliman, si Dante Lucas. Ara, sabi ni Dante. Ang boses niya ay punong pagmamahal. Mahal na mahal kita.
At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo akong nag-aalala sa iyo. Nang marinig ni Ara ang kanyang masalita, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Mahal na mahal din kita, Dante, sagot ni Ara. Salamat sa iyo, kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Salamat din sa iyo, Ara, sagot ni Dante. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang maramdaman ni Ara ang kanyang kamay, isang malakas na kamay na puno ng paalaga, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paalala. Isang damdamin na mas malakas pa sa pagmamahal, siya ay naroon para sa kanya. At siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. Nang makalipas ang ilang taon, mayroong isang bagay na gumugulo sa isip ni na Julian at Sofia. Sila ay galit sa nangyari. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mayroon silang isang bagay na hindi nila maintindihan. Isang bagay na hindi nila may paliwanag. Ara, Dante, tawa ni Julian. Kailangan nating mag-usap. Nang marinig ni Ara ang kanyang mga salita, naramdaman niya ang isang malakas na pagsabog ng damdamin. Ang lahat ng kanilang mga katanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Julian, sabi ni Ara, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng mga katanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Nang makalabas sila sa simbahan, naramdaman nila ang isang malakas na simoy ng hangin. Ang matao ay nag-usap-usap. Ang bawat isa sa kanila ay may isang tanong sa isip. Ano ang mangyayari sa Salcedo Group? Nang makabalik sila sa Hacienda Aurora, naramdaman nila ang isang malakas na pagsabo ng damdamin. Ang lahat ng kanilang magkatanungan ay ngayon ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Salamat Dante, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging tanglaw sa kadiliman ko. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aurora at Dante. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ang kwento ni na Ara at Dante ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at panlilin lang, kundi tungkol din sa pag-ibig na natatakpuan sa gitna ng pinakamadilim na sandali. Naway ang kanilang kwento ay maging inspirasyon sa inyo na magtiwala sa inyong nga sarili, sa inyong puso, at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay. Salamat sa pagiging bahaging aming paglalakbay. Ang paglikha ang kwentong ito ay punong pagmamahal at pag-asa. Naway ang pagmamahal na iyon ay maramdaman ninyo sa bawat salita. Sa huli, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga salobin at damdamin sa kwentong ito. Ano ang natutunan ninyo? Anong bahagi ang pinakagusto ninyo? Mari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento sa aming social media. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento. Kilikada TV.